Ayan, hello po, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, good morning, good afternoon, and good evening. Ayan, may reaction video po tayo. Ayan, mga ano po, langga, no? Ayan, bago tayo magsimula, sa mapagpalang araw po muna sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At syempre po, ayan, Team Guapa at shoutout din po kay Presberador. Shoutout din po sa Kalingap Strikers. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Alam ko pong nandyan lang po kayo. Kompleto pa rin po yung Kalingap Strikers. Pero mananatili po munang tahimik sa ngayon. Okay? Dito po ako ngayon sa tinatawag po nila na anong tawag nito? Walang masama po sa mananahimik. Kaysa naman magkuda tayo ng magkuda, nagkakamali din naman po tayo, no? At isa pa, mahirap po kasi na mag-content tayo na for the views lang para sabihin kinampihan mo, idipin mo, kasi ganito, kasi si ganito. Diba? For the views, para makahakot ng sponsor, parang idipin mo para makahakot ka ng sponsor at mga supporters. Hindi po kami ganon. Hindi kami katulad sa inyo. No? At isa pa, ito po pala, no? Kung sakali po ba, anak nyo, anak ko, alam ninyo siguro naman yung anak ko ay nag-aaral, no? At ngayon po ay siya po ay OJT na sa nursing. Okay. At ang sinabi ko rin po ang sasabihin ko rin po dito, kung hindi ba kaya ng anak ko yung isang subject na bumagsak ang anak ko doon sa isang subject, ano po ba ang sasabihin natin? Itatago po ba natin sa publiko? Or sasabihin po ba ng anak natin sa mga magulang niya? Sa akin lang po ito, sa akin lang. Nararapat po bang sabihin natin sa publiko or itatago na lang para ikatahimik ng lahat? Para sa akin po, hindi kailangan itago yung katotohanan. Kasi kung ikaw ay isang magulang, 'di ba? Kung ikaw ay isang magulang, nagmahal ka at honest naman ang iyong anak sa iyo at yung anak mo na nagsasabi din po sa iyo, kasi siyempre po, bilang isang nanay, sasabihin din po sa anak mo na, "Ma, mayroon po akong isang subject na hindi nakayanan ng utak ko." Ano nga po ba? Kailangan pa bang itago natin sa publiko or sabihin na lang po sa anak mo? Siyempre para sa akin, mas maganda pong sabihin sa mga magulang para alam. Diba? Nagets niyo po ba yung sinasabi ko? Kasi hindi po natin kailangan pagtakpan na alam naman po natin. Diba? Magtakip tayo sa isang bagay na balang araw malalaman din po ng iba. Diba? Malalaman ng iba na mayroon po palang nangyayari na hindi maganda, na hindi natin sinasabi. Hindi po ba yung mga supporters natin sasabihin, sinungaling, ay ito si Hasa po pala dati, yan ang sinasabi niya, ay bakit ngayon ay totoo pala? Diba? Mas mabuti pang sabihin yung katotohanan kaysa naman humakot ka ng mga sponsor at mga supporter para mapaniwalaan ka. Mapaniwalaan tayo, ako, na totoong tao ka. Mas maganda pa siguro na sabihin yung katotohanan kaysa naman po pagtakpan yung katotohanan. Tama po ba ako o mali? Diba? Kasi mahirap po kasi gumalaw na pagtakpan natin yung mali. Tapos mayroon din pala tayong dapat ipaliwanag. At mayroon tayong sabihin, pero bakit pipiliin natin yung pagtakpan? Para saan? Para humakot ng supporters, humakot ng sponsor, makatanggap ng tumanggap. Tapos kapag nalaman ng mga sponsor, huli na, marami na silang naibigay sa atin. Diba? Tama po ba ako o mali? Kasi mahirap po kasi na patuloy silang naniniwala, patuloy tayong naniniwala sa mga sinasabi ninyo, sinasabi ng iba na ito po ay ganito, si ganito. Pero mayroon tayong naririnig na isang bagay na dapat nating linawin. Bakit kailangan tumakbo pa tayo na himbis na dapat natin ituwid at huwag takpan yung mali? Hindi na natin itwist yung issue, dapat ituwid natin, huwag natin pagtakpan. Para saan? Para humakot ng supporters?
para mapaniwalaan ka ikaw po ay nagsasabi ng katotohanan, pero sa likod pala ng lahat ay mayroon dapat sabihin, hindi kailangan pagtakpan. Hindi ba? Ganun po yan. Kasi alam niyo po kami sa Strikers po, hindi po kami kumampi kay Dr. Love, hindi din po kami kumampi kung kanino-kanino, at hindi rin po namin kailangan pag-utusan. Ang sa atin lang po sana, huwag ninyo kaming pakialaman kung ano po ang sasabihin o reaksyon namin. At huwag ninyong utusan ng mga supporters na sinasabi, bakit si ganito, si ganito. Alam niyo kung bakit? Kung mayroon man po dapat nasabihin, bakit piliin natin ang kasinungalingan kaysa katotohanan? Para saan? Para sabihin tayo ay po totoo, tayo po ay mabait? Mayroon din naman po pala tayong ipagtapat para masabi po na 100% po na naniniwala sila sa atin. Hindi ba? Pipiliin nyo po ba yung mali? Pipiliin nyo po ba yung mali para humakot ng mga supporter, humakot ng views, at mga sponsor, tanggap tayo ng tanggap, mayroon po pala tayong dapat ituwid at itama sa mga tao na nagmamahal ng lubusan sa atin. Correct me if I'm wrong. Para sa akin po, at parte po ito sa pamilya ko, sa anak ko nga nag-aaral. Bakit kailangan natin mamili? Piliin natin yung tama. Huwag natin pagtakpan yung mali. Para saan? Para manghakot ng Diyos, humakot ng sponsor, humakot ng palipad para masabi na nasa katotohanan ka, may ebidensya ka, may resibo ka. Hindi po ako ganun. Diba? Mas mainang pang manahimik muna. Diba? At huwag makisawsaw kaysa naman makasakit ka at yung pinaglalaban mo may mali pala. O diba? Ganun lang po yan mga kalingap. Mga langga na nanonood at sumusuporta sa akin at nagmamahal sa akin. Hindi kailangan natin na ipagtanggol kaysa si ganito, kahit naman ang pinagtatanggol natin ay mayroon din naman pong mali at mayroong pinagtakpan. Mahirap po kasi, lalo na kapag complicated na. Mahirap magtanggol sa totoo lang. Dahil marami kang masagasaan at marami kang masaktan. Mas mabuti pang neutral. Diba? Walang masama kung gumawa ka ng tama. Hindi yung doon ka sa mali at may pinagtatakpan. Mahirap po kasi walang usok na hindi lumalabas. Ano na naman po ang sasabihin? Manahimik? Diba? Mamaya po at humingi ako ng paumanhin. Kanina po ay in-stop ko yung live ko kasi ay ang aking alaga po ay nag-iyak. Ayan. Mamaya po may live po tayo mamaya. God bless po sa ating lahat.